Yo! What's up, mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre, nandito na naman tayo para manggatas, mamirata, magnakaw, mangumit, manggulang, basta kung ano man tawag sa ginagawa naming, ginagawa ko mismong pangungupal ng tao. Siyempre, wala tayong ibang gagawin dito kundi ganun lamang mag-reaction video. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas kong pagnanakaw. At syempre, bago mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng aking mga sponsors. Shinware, kay Kuya Mabag Tingla. O nga pala, si Kuya Mabag Tingla, gano'n ka ba ng Shin? Shoutout, Kuya Mab. Yun, syempre, ang sunod ay Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat. Di lang ako nakakap ngayon kasi trip kong ipakita sa inyo, medyo kumakapal-kapal na yung mukha ko. Syempre, Egocentric, kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Joseph Aday. Thank you palagi sa inyong pagsuporta sa akin. Syempre, nandyan din ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas, sa mga solid na distinctive shirt. Syempre, nandyan din ang Gracia Worldwide. Ayan, no. Kay Boss J. Chris, maraming salamat sa mga trip umiscore ng napakaangas na hoodie ko na to. PM lang kayo sa page, Gracia Worldwide. Hypebeat kay Ninong Benji Rayala. Maraming salamat, Ninong Benji Rayala, sa solid na Hypebeat shirt. May paparating na naman tayo ngayong linggo. Abangan yun. Susuotin ko. JM Fine Furniture para dito sa ergonomic chair. Maraming salamat, Boss JM. Thank you palagi, Boss, sa solid na suporta. 74 Clothing kay Papa Ethan Martinez, Dominic Martinez Ethan. Yun, rumble na yan. 74 Clothing. Thank you palagi. Ayun. Syempre, hindi tayo mag-uumpisa hanggat hindi ko ipinapakilala sa inyo ang aking special guest. Yeah. Diba? Siyempre, mag-i-start muna tayo sa mga low-king kumpare, kaibigan, sa mga, para malaman din natin yung insight ng mga katulad ng kaibigan ko na to pagdating sa battle rap. Siyempre, walang iba kundi si Boss JJ. Ayan, si Boss JJ. Pare, baka may gusto kang i-promote sa kanila, yung channel mo. Yun, siyempre, mag-subscribe din pala kayo sa channel ko at lagi ko rin guest doon si Jonas sa Boss JJ Podcast. Yan, search nyo lang sa YouTube, tapos subscribe na rin kayo doon, syempre. And ayun, syempre sa Laglagan Rap Battle League. Oo nga pala, gusto kong sabihin sa inyo na siya na yung bago may-ari ng Laglagan Rap Battle League. At nag-upgrade na po ang Laglagan Rap Battle League. Meron na silang, syempre kahit papaano, meron ng budget ang mga battle MC at nasa maayos na venue. Dati kasi, di ba, syempre, streets talaga yung Laglagan Rap Battle League. Pero shoutout kay Only One, syempre, alam naman natin, isa sa mga nagtaguyod yan. At, yun, may bukod sa TF, may foods, maayos na venue, at syempre, quality na audio at video. Basta, in-upgrade na ni parang JJ ang Laglagan Rap Battle League. Bessel Music PH pala para sa quality na audio. Na-share ng audio engineer sa Speak Your Bars. Ayun. Isa lang din ang lang din. Yun, shoutout sa'yo, pare. Yun, bali, nandito kami para i-review itong battle ni Husky versus Batang Rebelde. Ito, hindi ko pa ito napapanood. Kasi alam ko, pagtas ng battle namin ni Zenlook, ito yung sumunod eh. Gusto ko sabihin sa inyo na, etong kumpare ko na to ay rapper siya. Rapper siya dati, bumabattle din siya dati, kaso uminto siya. Dahil, syempre, need niyang mas magyabong sa ibang hanap buhay. Ano ba yun? Ano ba tawag karir. Ibang karir. At syempre, nag-success siya. Ngayon, meron na siyang construction site. Tangina, di ba? Napakalupit, di ba? Hardware. Hardware pala, hardware, no? Dalawang hardware, tsaka construction business din. Contractor din kami. Di ba kayo, taga DPWH? Hindi naman. Malayo tayo dyan. Pero kahit pa paano, may... Hindi ka magnanakaw. Sa malinis na paraan. Oo. Yun, isipin nyo, rapper to businessman na meron ng sariling hardware. Isipin nyo, hindi rin talaga imposible na yung mga pangarap mo. Siguro may mga pangarap kang kailangan mong parang ile-let go mo. Syempre, pero meron palang nakaabang sa yung mas magandang Yun, katulad nito kumpare ko. Pero ngayon, dahil nasa maayos na siyang business, binalikan niya ngayon yung rap industry. scene. Babalik tayo paunti-unti. Pero
hindi na talaga ako babattle. Siguro sa music. Suporta pa rin, di ba? Kasi yung Battle League, pare, suporta Mm. pa rin yun sa mga aspiring rapper na Yun. gustong And din yung ano ko sa matungtong din laglagan flip na top. matulungan din yung mga aspiring rapper na mga mismo. nangangarap na nahihirapang makatawid. Tsaka isipin nyo puta dati, bumabattle to sa Laglagan Rap Battle League, walang TF. Ngayon, siya na ang nagpapabattle sa Laglagan, nagbibigay pa siya ng TF. Di ba? Napakalaking bagay no na naging eksperimento siya para sa mga gusto pang syempre hindi naman lahat makakatungtong agad sa flip top Kailangan pinaprocess yan. Kailangan din talaga dumaan ka muna sa mga mahihirap. Yun, congrats pare. Congrats. Thank you, pare. Napakalupit nun. Malay nyo ako, sa susunod naman, naman ako, di ba? Ako naman yung maging businessman. Yun, syempre. Abangan natin yan. Nag-ano na ako nagpapatayo na ako ng mga lumpuron Papatayo na ako ng mga lumpo. Yun, sige, di natin matatagalin to. Pare, game ka na? Game. Sige, manata na natin to. Let's go! Nanalo ng Coitos si Batang Rebelde. Pinili na muna si Husky. 2 minuto dapat. Husky. Yo! Batang Rebelde? Pangalan pa lang, pangbakbaka na yung dating. Panalo ka sana kay Tipsy D kung hindi siya magaling. Nasaan si Marvin? Nasa CR! Sabog yung tiyan sa kakatawa. Dalin sa ER! Pag narinig mo yung BR! Maaalala mo yung cycle. Hindi pangalan mo tinatawag. Brr! Makina ng tricycle! Kasi ginamit niya napad mo naman yung tipsy diyan. Ginamit ni Tipsy sa kanya. Tricycle. Tricycle driver to si Husky. Oo. Makina ng tricycle pa. Brum! Gano'n. Brum! Gagawin. Mula sa multis, punches, reference kanyang gamay. Random bars na kahit kanino pwedeng i-apply. Masasabing sa tagal, nakahanay na sa veterano. Ang masakit without respect, stepping stone na lang ng bago. Laban mo kay Manda. Madalas nga gano'n pinang-ano na lang siya. Pinang stepping stone na lang si Batang Rebelde. Pero putang ina, 2 beses akong tinalo niyan, di ba? Solid din putang yan. ina, napakagaling niyan. Hindi, kasi parang sinabi rin naman ni Batang Rebelde na okay lang na ako yung magiging stepping stone or okay lang na kahit itapat ako ng itapat sa mga rookie na bagong pasok sa bagong pasok sa liga. Okay lang sa akin yun. Pero puta, ginagana pa ni Batang Rebelde ng ng solid Siya yun. yung naging stepping stone, no? Oo, hindi yung porket bago kalaban niya, hindi niya binibigyan ng magandang laban. Di, puta, binibigyan niya ng magandang laban. Props kay, shoutout kay paring BR. First hypnotism. May kwintas pang dala. Siya yung nakatulog, okay gets, may pahilik-hilik pa siya. Natutulog, nakatayo. Ginising pa sarili niya. Bilang MC, to, bilang gwardya, pwede pa. Galit sa knockout lines, pero gawain din ang pack sheet. Ahon 13, Royal Rumble nyo, may sinabi doon si Bagsik. Gender reveal ni Lil Strokes, itim confetti nun. Tapos banat mo kay Manda nung gender reveal siya, black yung ribbon. Anyong sayo? Pag sila bawal, pag ikaw pwede. Baka matay ang mas mabisa na rebelde sa sarili. Putang ina na ito, pag nagsusulat to, hindi mawawala yung bayag, napasubo, puwitan, lakas. Kaya ba Marvin Arias kadikit nung ari yung as? Putang ina na ito, may pa-gym-gym ka pa? Kala mo talaga pang bodybuilder. Tinititigan mo lang naman yung titi nung spatter. Para-paraan si Marvin. Kaya kasi, Yung spatter, no? Andyan tingnan yung titi ng swatter. Bigat nga na. Alala. Upuan mo ko, upuan mo ko. Ang inagago
Ayos din. Minsan kasi putang ina ganun sa mga gym eh. Puta mga magji-gym, bakat itlog, Lalaki bakat pa chuwet. Trainer, no? Ang lalaki eh. Ang ina, ano, bodybuilder na nacho pa pala, no? Gago. Ano ba talaga apelyido mo, ha? Agustin? Huwag kayong pupunta sa gym kung saan to nagtatrabaho. Wala silang alam gawin, kundi manloko at manggancho. Yung rules and regulation nila doon, hindi pang tao. Pagkalahati lang yung bayad, kalahati lang yung macho. Parang may stroke nun. Kalahati na yan, no? Half payment lang pwede. Oh, basta kalahating katawan mo rin gagawin, di ba? Puro ano ka lang kanan, no? Putang ina nun. Wala siyang million views. Yan ang setup niya parate. Defense mechanism sa susunod na aatake. Paano magiging all gods ang di tumatanda? Ayan ang sabi. Paano nung nagtawag yung GL, alam mong di ka doon kasali? Gusto niyo ng bars mula sa farm? Ayaw niyo yata eh. Parang umawkward kaya Husky no sa farm. Umawkward kasi Wala. kilala nga siya na sa farm eh. Tapos parang hindi naman, Oh, inaabangan di, niya. wala eh, inaabangan no? niya eh. Tapos biglang hindi pala. Kasi ang tagal sumagot ng mga tao eh. Ayaw niyo yata eh. Huwag na nga lang. Parang Ganun ganun, lang no? eh. Naano siya sa ano niya, nawala siya sa moment niya. Farm? Yun eh. Ayaw niyo yata eh. Masahol ka pa sa sisiw. Ikaw ay kulang pa sa hatch. Hoy, usapang breeding lang sa pen, di tayo magka-match. Boy, putang ina neto. Pagpatay to, pwede na sa bat. Choy, pangkatay lang na klase. Time. Ano yun? Ayun yung ender niya. Nawala, no? Walang rhyme, no? Mm. Dalawa lang. Match, Match, hoy. Hatch, hoy, match, boy. Ano yung huli? Match boy. Pwede na sa bat. Choy, Batchoy. Batchoy. Yun lang, yun lang. pangkatay lang na klase. Pangkatay lang na klase. Ulitin namin ha. Di namin alam kung baka may naiwan kaming ano eh. Yata eh. Masahol ka pa sa sisiw. Ikaw ay kulang pa sa hatch. Hoy, Hoy. usapang breeding lang sa pen, di tayo magka-match. Match. Boy, putang ina neto. Pagpatay to, pwede na sa bat. Choy, pangkatay lang na klase. Time. Pagpatay Batchoy, parang ano eh. Hindi ko alam kung ang ibig niya sabihin, parang laman loob eh. Oo, yun. Batchoy kasi sa ano, di ba? Yung laman loob kasi yun eh. Oh, hindi. Ang inaano ko, yung kulang. Anong rhyme nung Batchoy? Yun yung ano. Pangkatay lang na klase. Ano kayang dapat rhyme dun? Hindi kasi natin alam kung ano yun. Nawala yung punchline Siguro eh. pwede yung ano, pwede yung susunugin ka at magiging panggatong na ka. Hoy. Di ko alam. Basic na lang eh, no? Wala bang ender, no? Hindi, pero kasi Pero match, ano eh. ano yung ano una? Hatch, hoy, match boy, batch, choy. Dapat, ano din yun, CH din yung iano mo sa ano, no? Yung dulo. Ano kaya yun? Sige nga, isipin mo natin. Wait lang ha. Ano lang, tutulungan namin si Husky mag-isip na. Tulungan natin sa ender niya, no? Tutulungan namin si Ano Husky sa ender? ender niya. Match, catch, hatch, clutch. Clutch. Pwede yung clutch. Ay, ano yung, ano mo yung Ano clutch? pa rin yung ano eh. Ano yung iraray mo sa clutch? Snatch. Pwede ano, snatch boy. Match boy. Snatcher boy. Snatch boy. Siguro Ang nahirapan hirap din na, siya eh. hirap. Kaya walang Pero, ender. wala na akong maisip sa akin na di ko natutugtuman. Putang ina. Tayo nga na. Pero ano, hindi ko alam talaga. Hindi ko alam anong ano niya. Basta hindi niya nasara na maayos tong ano niya. Ang tingin ko parang nakapekto yung hindi sumang-ayon yung tao dun sa tanong niya ng ano eh. Gusto niya lang sa Oo, bar. nawala siguro Parang dun siya. na No? ano eh. Na parang naramdaman niyang tulog yung tao, natutulog ah. Parang bias ah. Naalala ko may interview si Arik, parang pagkatapos daw kasi ng laban namin, sunod to. Yung laban namin ni Zendlock daw kasi parang naubos yung enerhiya ng mga tao eh. Kasi maganda nga yung laban namin ni Zendlock. Tapos bigla niya sinunod to na hindi muna nag-break. Dapat pala daw, sabi ni Arik, pagtas ng laban namin ni Zendlock, daw nag-break muna.
Para nakapagpahinga ulit yung tao. Warm up muna ulit ng ng tug sa music naman. Nakagutom yung mga tao pa nito. Hindi, parang naubos na yung lakas nila sa Makahiyaw man sa lang, pagtapos ng battle namin. Tapos biglang naglagay ng ganito. Tutusin, pang ilang battle na to. kung tutusin, mas sila sa amin sa lineup Mas nasa taas sila ng Kumbaga pag isang battle namin ni Zenlock, nawala. Naubos yung enerhiya daw, tapos ito yung sinunod. Kaya parang naging ganyan daw. Isa daw sa mga pagkakamali ni Arik yun. Napanood ko yun. Okay. Kaya ganito siguro yung performance na naka-apekto rin. Yung crowd. Pakinggan natin yung kay Batang Rebelde. Kaya tara. Sige. Tapos na? Natalo daw ako kay Tipsy D kasi magaling siya. Naalala ko na naman kung gaano ako nabuwisit. Paano di ako matatalo? Ang kalaban ko si Tipsy D. Tsaka lahat nung bumili ng ticket. Comeback niya yun Tapos ginagaya mo pa siya. Yung chainsaw, ginagaya mo, par. Pilit naman, para ka namang si Harlem. Pilit lang yung R. Ang galing, no? Pilit lang yung R. Magaling si Batang Rebelde mag-rebat po, ina. Para rin to si Saint Ice mamaw din to sa rebattal Ayun, parang dalawa nga sila na sa rebattal. Magaling mag-on the spot, magaling mag-on the spot. On the spot na freestyle lang talaga yung rebat. Eto, kay Batang Rebelde, freestyle talaga. Hindi, yung kay Saint Ice, may mga freestyle din siya talagang malalakas na na Freestyle rebat. din talaga, Malalakas din. At tinalo ako shit. Fuck you. Yun. Okay, game? Ako'y natalo sa huling dalawa kong battle. Pero binigay ko yung todo, kaya sarili hindi ko sinisisi. At yun ay nakatadhanang mangyari sa sasapitin mo ngayong gabi, kaya huwag kang magpa-easy-easy. Kasi na 5-0 ako ni Tipsy, 5-0 rin ni Cripply. Ngayon sa gutom kong bumawi, uuwi kang 50-50. Pero di ba ang 40 mo ay magpatawa? Kaya ang nakakatawa ay may nagsabing mirror match daw tong battle natin kasi pareho tayong balanse na makata. Pero paano ka naging well-rounded kung pagdating sa teknikalan, yung mukha mo mahaba? Tapos, ang baho pa nito ang Paano ka naging well-rounded, no? Sa teknikalan yung mukha mo mahaba. Galing niya. Galing din ng 5-0, no? Tapos 50-50 pag bumawi. Kung maaamoy nyo lang, mapapaayaw ka talaga. Ang angas mo no? Mukhang buwan ka na, amoy araw ka pa. Pero wag kayo, piling sikat pa yan sa kanila. Akala mo siya yung kumanta ng My Game. Hugis buwan ka na, feeling star ka pa. Tangina. Hugis buwan ka na, feeling star ka pa. Lumalaki na talaga ang ulo nitong may blank brain. Kaya 88 beses kitang hahatawin ng ulo, 88 beses kitang hahatawin ng tubo sa bungo mo hanggang sa magkaroon ka ng headache na may max pain o itong Moonstar 88 times kung bibigyan ng migraine. At speaking of migraine, sayang nawawala yung magandang ni Batang Rebelde, no? Yung delivery. Dahil dun sa niya sa Istanbul nawawala ng visa. Maganda yung yung punchline na nilalatag niya. Dapat naging Istanbul lang pero ang ganda dapat nung ganda sana ng landing nun Istanbul nga lang yung delivery. Yung blank brain, migraine, ganda sana nung kung niya Kung tuloy-tuloy. Oo. Hindi nga pala tayo. Oo nga, bibigyan ng migraine. At speaking of migraine, oo nga pala, hindi nga pala tayo. Oo nga pala, hindi nga pala tayo. Ayun ba yun? Yung title nun? Migraine yata yun yung title nun. Galing. Kabilang sa mga old god. Kasi ako, young rebel, at ikaw, old dog. Na walang may-ari, kaya yung buhay nagkandaleche-leche. At ngayon bibigyan kita ng amo na pwede kang turuang mag-play dead ng permanente. Kasi kung usapang disiplina... Tangina mo, galing nun! Yun yung mga ni BR Tangina mo, medyo delay lang ako doon. Nabibigyan kita ng amo. Natuturuan kang mag-play dead ng permanente. Diba, amo, bala. Tapos yung amo na may-ari ng aso. Diba? Tagaturo na play dead. Play dead. Putang laro lang yun. Laro lang. Ikaw, mamatay kang permanente ka. Tangina ng angas nun. Bibigyan kita ng aman.
Bibigyan kita ng amo na tuturuan kang mag-play dead ng permanente. Putang ina. Delay lang ako konti. Na walang may-ari, kaya yung buhay nagkandaleche-leche. At ngayon bibigyan kita ng amo na pwede kang turuang mag-play dead ng permanente. Kasi kung usapang disiplina, mas may disiplina pa sa'yo yung aso kong si Pochi. Kasi pag sinabi kong sa CR ka dumume, sa CR yung dumudume pare. Itong asong to makalat kasi isipin nyo, dun pa sa motos nagtae. Hindi ka nag-prepare kay Shaboy. All 3 rounds, puro wak na freestyle. Tangina pare, that's your worst day. Ako nung battle ko kay Antonym sa motos at kay Senseiya sa Encuentro, mas pinaghandaan ko pa yon kaysa sa sarili kong birthday. Kaya hindi lang sa kataas-taasang liga nang uuga yung mga baon kong bars at wordplay, kasi kahit sa underground, makikita nyo kung nangyayanig kasi itong hinahatid ko, earthquake. Kaya huwag kang paaso-aso sa akin kundi tatamaan ka ng right at left hand. Mas malakas pa toyo ko kay Enigma at ngayong ikaw yung inabot, hindi na magiging safe yan. Pauulan na ng suntok sa muka at pag nag-iba na yung hugis ng face niyan, itong husky manghihiram ng muka sa aso? Hindi. Ikaw mismo yung ulo mo mismo yung ilalagay ko sa aso na parang si K-Ram. At anong yung mukha mo ilalagay ko doon sa aso. Parang si Kira. Kasi yun yung ginagamit lagi, di ba? Gagi si Harik eh. Ginawang meta. Ginawang meta pang comment yun eh. Sabihin mo na hanggang ngayon yung prime ko nakatago pa rin? Well, sige, patunayan mong ganun ka-predictable. Pero huwag kayong mag-alala. Makikita nyo rin yung prime ko sa susunod na ahon. Ahon 64. Pero dinaan ko lang sa biro kasi siguradong aaray ka. Nawala pa ako sa 100% ng kaya kong gawin pero sadyang pamatay na. Tingin nyo insulto yun para sa akin? Pues dapat na kayong maalarma kasi kung di kayo natatalo, nauuga kayo sa rapper na wala pa sa kalingkingan ng prime niya. Papalakpak din ako dito. Kung ikukumpara natin yun sa round 1 ni Husky, ang lakas talaga nung ginawa ni BR, putang. Tsaka yung mga rhyming, isa si BR sa mga sukat na sukat pag nagtugma eh. Galing. Tsaka yung mga punches niya, pasok. Ano din talaga siya. Pasok din siya sa ni Husky, sa image niya. Ito sa mga aso-aso. Dinadala niyang dinadala niyang karakter. Yung round 1 malinis yun, Batang Rebelde. Kita naman yung pasok lahat ng tapos bukod din doon. Ganda rin ang ender niya eh. Nasarado niya na maayos eh. Maayos. Yung ender kasi ni Husky, parang hindi tapos eh. Nasarado ng mabilis. Ender, hindi tapos. Putangin na mo, tara. Pakinggan. Mabahaw daw ako. Yung gantong amoy siguro sa lugar nyo hindi pa tumatagos. Mamahalin yung pabango ko. Yung tatak nun, Yugo Boss. Si Tip. Ano yun? Alam mo yan? Hindi. Yung gantong amoy siguro sa lugar nyo hindi pa tumatagos. Mamahalin yung pabango ko. Yung tatak nun, Yugo Boss. Si Tip, si Didaw. Yung big fish na di matinik. Word fillet. Bilang komedyante, ganun yung joke na iniiwasan kong masay. Kaya anong low waist? Dapat high waist, Kaloy Alde ang yung swag. Para ikaw yung lalabas pag may nagtatawag ng ogag. Kasi gago to. May nakaaway to sa Cavite. Yung puting van, hinarangan niya. Singit ka ng singit ah. Nagmamadali ka ba? Nagreklamo pa sa barangay. Natandaan niya daw yung plaka. Bukod pa doon sa harapan, may nakasulat daw na ambulansya. Pati si Pakundo, gusto pang agawan ng papel. Kuya Kebso, paki-zoom, tignan mo, nakalapil. Nalapil. Nunal ba yan o micro-mic? Tingin niya na. Ano yun yung Ay, putang ina mo. Nunal, no? Naka-dashcam yung muka. Tain na. May jowang OFW. Sarap ng buhay, padepe-depende. Habang yung jowa nagpapakabayani, siya naman parebe-rebelde. Baog na nga, LDR pa. Bayani, tas rebelde, no? Depende. Habang yung jowa nagpapakabayani, siya naman parebe-rebelde. Baog na nga, LDR pa. Lungkot naman ang situation. Parang charging pin yung tite, iniiyot na lang yung cellphone. Love, patingin ako, love, kayo maglolo ako, love. Sige na. Ay, ang taba talaga, love. Basa-basa pa. Tayo na, oh.
Batuta. Habang hawak niya yung batuta, yung satisfaction ibang level. Sabay hawak ng pamunas, may tatak, stay rebel. Batuta, stay rebel. Putang ina, parang painting ni Michelangelo. Dalawang titing nagtagpo sa dalawang magkabilang mundo. Grabe yung concept, tsaka yung meaning. Ang galing. Putang inang clothing yan. Pambading. Punta naman tayo sa kanta mo na 70 views 2 years ago. 135, 278, 114, king ina mo. Yung mga kanta ni BR. Hindi ko alam kung totoo. Pero nakakatawa pag pinahinggan mo no? 7 years ago. 7 years ago. 40 views. 7 years ago. 365 days per year. Abonado pa yung track. Alam mo sa sarili mo kung gaano kakawak. Napaisip din ako. Kaya pinakinggan ko na rin. Unang banat pa lang nung lyrics, pen di Sara pen. Puta, yan ba yung epekto ng nat? Oo, meron kasing kanta si BR. Pero napakinggan ko yon, solid yun. Yung title nun, Oo. Title nun, Oo. Ganda nun. Magandang ano yun, Chorus yun. Oo, dito. Hindi, totoo. Ispatan nyo yun. Maganda yun. Ano yun, kinover nyo yun. May yung chorus na ano. Ano yun, yung... hindi, may ano yun eh. May, ano yun, yung... Basta may kanta talaga yung Oo na yun. Yun yung chorus na ginamit niya. Okay. Tapos nilagyan niya ng rap na verse. Para siyang ganun. Maganda yun, ispatan yun. Oo, by Batang Rebelde. Anay tatay mo? Hindi tayo close pero pwede kang mag-open kung gusto mo. Nasaan na yung grupo mong ulit bangon? Wala na, hindi na nakabangon, ulit ba na lang yung meron. Tangina, langit at lupa, nagsaklob, tilang mundo, pasan mo na. Napakaraming katanungan nagtatanong sa isip niya. Huwag mo isisi sa magulang kung ba't naging rebelde ka. Kaya sira pamilya mo kasi ikaw anak nila. Nawawala si pakiramdam ko... Stumble din. Hindi naman. Siguro hindi kasi nagre-react yung tao eh. Hindi nagre-react yung crowd eh. Nakakawala din kasi minsan ng ano yun eh. Nakakawala din kasi ng focus yun minsan pag nakikita mong parang hindi nag-ano sa'yo yung tao. Hindi ka pag nakikita mo nagre-react sa'yo yung tao, gaganaan ka ron eh. May ganong, kahit sa akin minsan may ganon ako. Pero hindi, puta, tinutuloy ko pa rin. Mag-react kayo dyan o hindi. Dapat ganon kasi. Pero yun siguro, si Aski nadala siya rito. Pagka pag nakikita rin kasi ng crowd na parang nananamlay na, di ba, nakita ni Yaskin, hindi umano yung crowd. Tapos nakikita ulit ng crowd na nananamlay na, wala, parang palaylay na. Hindi na siya parang nawawalan siya ng gana. Siguro, nahihirapan din talaga kunin. Hindi makuha yung crowd eh. Yung inaabangan mo yung sa mga yung akala mong, kung alam mo tatawa sila. Nakakasira yun. Tuloy na pahinga natin, round 2, Batang Rebelde. 70 views lang daw yung kanta ko. Bitch, I don't care. Kaya konti yung views nun kasi yung kanta ko di mo sinishare. Tapos mamahalin daw yung pabango. Ang lupit naman ng hugot mo, boss. Yung amoy, yugo boss. Yung muka, taguro bros. Pero 2011 pa lang nandito na ako. 2024 na. Pero hindi ko masisisi si Enigma. Kasi bukod sa aking mga deadling talata at heavy na bara, ako'y friendling makata. Kaya dun sa head, di ako basta-basta matatanggal na parang dreads ni Benji Rayala. At kung anong sipag at disiplina ko noon, ginawa kong ×2. Kaya hindi lang skills, tumaas din pati yung aking IQ. Bit-bit yung mentalidad ni Kobe, kaya tumaas yung value. Pero di na to number 8 na Mamba, kundi number 8 na Kaiju. Habang ikaw, hindi man lang tumaas yung level, kung tutuusin, ikaw pa rin yung aso ni Tyke na kung anong iutos niya, agad mong susundin. Yung level ng pagiging wolf, hindi mo nagawang abutin. Pero kahit mag-evolve ka tuluyang maging lobo, mas madali ka lang paputukin. Kasi ito'y kagubatan. Dito, i-base ko na lang to sa pagkakagawa sa pagbuo ng rhyming, Pag-construct ng lyrics.
Sobrang ano eh, sobrang Siksik, smooth ng ano eh, oo. tsaka ang smooth ng mga tugma ni Batang Oo. Rebelde rito. Understood mo rin. Doon pa lang kagad. makikita mong lamang na siya kay Husky sa rhyming pa lang. Lakas. Ganda ng mga rhyming ni BR. At ako'y Tsaka yun, no, kahit maging wolf ka pa, maging ganap kang lobo, mas madali kang putukin. tagatugis ng mga asong nang uulol lang sa eksena. Hindi man ako tanyag sa inyong gunita, ngunit ako'y dalubhasang mga ngaso, pinaghalong conflict at keja. Kaya gagawin ka ngaso, Sena? Hindi. Yung laman mo, chachap-chapin ng hinay-hinay, at dahil illegal ang dog meat sa Pilipinas, ihahatid kita sa suki ko ng walang kaingay-ingay, kasi kung di nyo alam, ako yung supplier ng aso sa pares ni C9. Pero ang lupit ng mga bars niya kanina, no? Talagang kakaiba. Check mo messenger mo, idol. Pinagmumura kita. Taina. Alam niyo yung mga influencer na nagmamarunong kaya nagmumukhang tanga? Parang ganun lang din siya. Kasi sabi niya kay Invictus, telekinetic, pinauga, pati mental telepathy, patay ka pa rin sa aking zone of intellectual property. Zone of intellectual property? Can you elaborate? Sorry kasi I can't reciprocate. Pinagsasabihan po tao, knock-knock. Zone of intellectual property. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Asan yung zone of intellectual property? Ewan ko sa putang inang yan. Tangin na zone of intellectual property ang puta. Nanggagago ka ba, tol? Di ba magsasaka ka? Dapat nire-reference mo kalabaw at asarol. Tsaka nung isa buhay finals, wala siyang magandang opensa. Puro lang siyang depensa, yun ang aking natatandaan. Tulad ng sinabi niyang, anong sasabihin mo? Tamod ko si Serdeo? O di ba? Nagiging defensive para maprotektahan yung pinauso niyang kabaklaan. All 3 rounds, puro ka lang depensa. Di ba nakakatanga lang? Hindi naman siya player na si Ian, pero bakit? Puro sanggalang. At anong sabi mo nun? Ito na ang taon kung saan komedyante na... Boksingero? Oo, ata. Basta naririnig ko lang Ian Sanggalang eh. Puro sangga. Magkadugtong din na inano niya eh. Lakas din ng ano niya, no? BR. Puro ka lang depensa, di ba nakakatanga lang? Hindi naman siya player na si Ian, pero bakit? Puro sanggalang. At anong sabi mo nun? Ito na ang taon kung saan komedyante naman ang Boksingero ba o ano, basketball player? Basketball player ata. kampiyon. Tapos all 3 rounds nagseryoso at nagdrama. Kaya yun, buhay siyang nilagay sa kabaong ni Invictus nung gabi na yun. Nakakatawang lumabas ka pa ng kahon para lang mailagay ka sa kahon. Di mo kasi ginamit yung 40 mo. At Lumabas ka ng kahon para lang ibalik ulit sa kahon. Lalagay ka ulit. Oh, yung ano kasi nun parang lumabas ka sa ano mo sa comfort zone mo. Hindi ka nag-jokes lumabas ka sa ibang style. Kumbaga umalis ka doon sa comfort zone mo. Kaso nga lang, binadibag ka pa rin. Babalik ka pa rin niya dun, no? O, kinahon ka pa rin. Galing. umubra yung tactics mo, pre. Di mo binalanse yung rounds mo at kaya ka nabigo, pre. Kapag seryoso ka sa stage, ang awkward mo tignan. Parang katanang walang bigote. Pero seryoso siya yung husky, pero ako yung underdog sa battle namin ngayong gabi. Kasi talo na ako kung usapang delivery at stage presence ay guarantee. Kaya kahit yung mga bars at jokes ay mas spit ko properly, patay pa rin ako sa yung zone of intellectual property. Puta! Round 2, BR pa rin yun. BR malinis. Tsaka ano, nadadala lang talaga ng ano pakiramdam ko pati si Batang Rebelde nahahawa din sa nakikita niya crowd. Pero tinutuloy-tuloy niya pa rin eh. Hindi, nahahawa siya sa ganun nga, yung ano ni Husky, parang nakikita niyang, kasi minsan may ganun pag yung kalaban namin minsan parang pawala-wala or parang napapansin namin na hindi ready or basta wala sa momentum, nakikita namin tas tinatamad yung crowd. Nahahawa din kami dun sa ganun. Pero pag nakikita namin ang lupit ng kalaban namin, pukin ang ina mo, mas maano ka ron. Para siyang ganun Siguro nahawa rin si BR. Pero may crowd siya kay Husky kasi dito talagang
nawawala-wala talaga yung crowd sa kanya eh. Tulog yung crowd. Okay, pakinggan natin round 3 ni Husky. Pinapayuhan pa ako tungkol doon sa finals. Gago ka ba? 3 beses kang sumali, oh. Mag-finals ka muna. Gago ka ba? Ang dami mo nang sinubukang style. Kaya for me, you're so incredible. Bukod tanging battle MC na yung laban disposable. Tangkilikin nyo naman kasi. Maawa naman kayo. Parang kasalanan pa kasi natin kung ba't siya nagkaganto. Napanood ko nung nakaraan habang siya sasaksakin kita. Kaliwat kanan hook. Tapos kay Boss Arik lilingon. Nagpapasikat yung bata tapos ikaw nag-cellphone. Tangina, harap-harap ang isang tabi. Makaramdam ka naman kasi. Underrated lang yung term pero wala talagang pake. Tangina, may igagaling ka pa. Need mo lang magkasakit. Tangina. Tsagain mo lang, malay mo sa 2068. Huwag kang panghihinaan, pare. Kahit nanghihina ka na. Hanggat gusto mo yung ginagawa mo, ang tanong, gusto ka ba? Kung sa liga merong GOAT, eto GOAT, kasi mahinang nilalang. Greatest of all time, malalaspag ka lang. Maling PDD yung na-target, kaya di sumikat tong gonggong. Yung may hawak ng baby oil, si President Digong. Taina, wala akong dapat patunayan o agawin na momento. Laban mo pang sarili lang, laban ko para sa tao. Kaya wag mo akong yayabangan kahit anong sabihin mo, 20% ka lang ng ambag ko sa ligang to. Kaya lang Tayo, Kasi walang humor, walang karisma, napakahirap mong i-market. Ni minsan di ka naging rason kung bakit ang mahal ng ticket. Kapag ikaw yung nasa line-up, okay pang mag-Jollibee. Di tulad ko, talagang saya ang dulot ko sa family. O alam mo kung ano yung family? Ganon bumili si Ngongo. Family. Tangina. 13 taon. Yung peace of mind wala pa ata. Panghawakan mong rebelde ka, dyan ka makukulata. Kung kabisado mo yung cue, alam mo yung tirang di bahala, parang Efren legendary kahit pa tawaging bata. Kaso bobo nga, may galit lang kaya tumapang. Tangina, bata o rebelde, sigurado yang gagapang. Putang ina. Sayang no, bata o rebelde. Ganda yan, bata o rebelde, siguradong gagapang. Gagapang. Mga rebelde kasi, diba? Oo, magapang. Bata. Diba pag sayang, bata, ganda naman ng ano niya eh. Sa delivery lang. Inaabangan niya rin yung crowd eh. Oo, nawawala talaga. Nawawala rin eh. May galit lang kaya tumapang. Mapabata o rebelde, sigurado yang gagapang. Mistulang na molestya tong leche, patay. Ang hatol ay bitay, malaeche, garay. December na naman. Taon mo ay lilipas na naman. Puta, December na naman. Panahon mo ay lilipas na naman. Taliwas kasi ang isip kaya napapag-iwanan. Aktibo nga subalit, mananatili ka na dyan, pagtanggap na lang ang kulang, kapalaran mo na yan. Parang ako. Ender na. Tinawanan na lang, no? Okay. Ganun yung ano niya. Lakas pa rin ng ano, parang halos round ano niya na yun eh, no? Round 3. Round 3 na yun eh. Umangat lang ng konti man lang eh. Pero, pakinggan natin yung kay BR. Pakinggan natin kay BR. Game? Tricycle driver nga to dati. Ang lupit. Kinakabisado yung mga pasahero, nag-iipon pa ng data. Kaya makita niya lang yung mukha mo, alam niya na agad kung tagasang face ka. Pero ngayon, bigla siyang nagkaroon ng negosyo. Bakit? Kasi meron siyang sugar mommy. Real talk, matandang milyonaryang nadaan lang sa pambobola niya. Ngayon, buwan-buwan na lang nag-aabang ng sustento, tang ina mo, batugan ka. Menopause na nga, ginagatasan mo pa.
Kaya para hindi ka na pamarisan, dapat sa'yo, matodas na. Kaya 45 sa aking kaliwa at 37 sa aking kanan. Pag pinagsama, 82. Gun bars, hindi. Yun yung edad ng matrona niya. At napakinggan ko yung intro mo kay... Pag pinagsama, 82. Dito pala, no? Edad ng matrona. Ayan ang, ano na, menopause na, ginagatasan pa, no? Solid yung mga ni BR talaga. Gun bars, hindi. Edad yun ang matrona niya. Gago. May ano talaga, may crowd si BR dito eh. Si Husky talaga, wala siyang ano eh. Wala siyang crowd eh. Yun yung edad ng matrona niya. Kanan, pag pinagsama, 82. Gun bars, hindi. Yun yung edad ng matrona niya. At napakinggan ko yung intro mo kay Creeply. Sabi niya, walang pakesa ng hate. Pikit sabay gitnang daliri, parang nagme-meditate. Ganito ka mag-meditate? Paano yun? Inhale, exhale. Ang peaceful mo mag-meditate. Pero seryoso, kundi dahil sa isa buhay, hindi mo makakalaban si Apex na nagbigay ng spotlight sa karir mong malapit ng pumanaw. Nung nasinagan ka ng kanyang kasikatan, yung fanbase at views mo biglang umapaw. Kaya yung karir mo ay sa solar panel natin maihahalaw kasi di yan magkakaroon ng liwanag kung walang enerhiya nung haring araw. At anong ginawa mo nun? Naghubad at nag-make-up sa gitna ng rounds ni Apex. Palibhasa, ikaw ay bitch inside. Sa panlabas, mukhang lalaban ng suntukan. Pero halata mong nagdi-disguise kasi ang gusto mo talaga, i-anal sex ka ni Apex deep inside. Habang ako, Galing, no? I-anal sex ka ni Apex deep inside, no? Lakas nan. Tirahin sa puwet, no? Deep inside. Madiin. Sa loob-loob mo, no? Tapos sa loob ng puwet mo, no? nawala nung 2018, pero bumalik ng quarantine. 2 taon na bakante, pero di nakitaan ng bakas ng pangangapa. Sinupalpal ko pa si Akata ng freestyle ko na talagang tumatatak. Ni hindi naghirap sumabay sa pagbabago ng battle rap. Patunay na kayang-kaya kong mag-adapt. Kaya ilang taon man akong hindi maging aktibo, alam nyong hindi pa rin pumapalpak. Kaya kapag ako'y nagpapagpag ng kalawang, mga tipak ng ginto yung bumabagsak. Habang ikaw, tipak ng ginto yung bumabagsak. At minsan na tong nagmahal ng bakla nang hindi niya namamalayan. Nagkaroon siya ng jowang transgender na ang tunay na pangalan ay Carlo. Pero ang pakilala sa kanya, Caroline. Itong si Lynn, may-ari ng isang butika at para hindi mabisto yung tunay niyang kasarian, yung pagtatalik hindi niya binibigyan ng pansin. Isang araw tumawag si Husky, sabi niya, Lynn, kailan mo ba ako patitikimin? Atat na akong ikaw ay maangkin. Dahil sa pagmamahal na bulag ka sa katotohanang may lawet, yung gusto mong kantutin, hindi na may lawet, yung gusto mong may lawet, yung gusto mong kantutin, putang ina, next bar na nga lang. Naalala niyo yung fake choke ni Marco? Naalala niyo yung fake choke ni Poison 13? Okay. O ikaw yung mas maraming views kasi sikat at nakilala ka lang bilang Makatang naghubo. At dahil ikaw yung mas sikat, pangalawang battle pa lang nasulat na yung kamatayan mo, nakupo. Kaya nga nag-antay sa wala si Gregor kasi may pagkakamaling nabuo at ikaw yung may pangalang na ilagay sa death note ni Marcong Bungo. Tangina, pero sino tingin yung mananalo, GL or Vitrum? Sa totoo lang, mahirap malaman kung sino yung mananalo sapagkat pareho silang bihasa sa ginagamit nilang estilo. Kaya kahit sino pwedeng mag-uwi ng titulo at maging alamat. Ang importante, hindi lang kami, kundi pati kayo, naging bahagi at saksi sa kasaysayang magaganap. Kaya kahit sino man ang mag-champion, panalo na tayong lahat. Yo, check! Gising mo! 3 rounds yun. Batang Rebelde. Oo. Para sa akin. Yun nga, napansin ko, nahawa din talaga si ano eh. Kahit ako, nahawa ako eh. Naano ko eh. Nakapanghina rin talaga. Pero naunawaan ko si Husky kasi nga pagod na yung tao dyan eh. Daming battle din kasi yan, tapos pagod na yung tao. Naunawaan ko rin siya na parang nakakawala talaga ng gana yun pag nakikita mong Yung crowd hindi pumapabor sa'yo. Oo, mismo yun. May hirapan ka. Hirap din ng ganun talaga, putang nag-i-spit ka tapos parang wala silang naririnig, no? Ang laki pa naman ng ano niyan. Oo, putang ina. Parang kahit konting reaksyon sana makakuha, no? Wala, hindi talaga siya nag-ano eh. Kaya yung mga ender niya, ano na rin eh, no?
Parang gusto niya na lang matapos. Tapusin, no? Parang Ayun gano'n yung na lang yung gusto nangyayari. ano niya eh. Pero kay BR kasi, Si BR nandun pa rin, tinutuloy niya ano, pa rin, oo. may ano pa rin siya. parang yung sinasabi mo, yung ginagawa mo kahit walang crowd. Oo, Doon ako dapat sa ganun inyo, pa rin. Pararating ko pa rin to. Ganun yung ginagawa ni BR eh. Oo, diretso pa rin siya. May konting stumble lang. Wala, all 3 rounds BR yon para Oo, sa 3 akin. rounds, BR. Hindi natin ano ng hurado. Baba! Alright! Ano mo, di ba? Yari kumamot eh. Hindi, nagtanong nga, gising pa ba? Yo, check! Gising pa ba? Alright! Ano ba, Tarik? Ito, dito pa rin. The tent, Las Piñas. Magingay pa. Batang Rebelde versus Husky. Magingay pa isang beses. Oh. Si boss, ano katulong? Ang boto ng Jurado, klaro naman, pero di naman klaro. Batang Rebelde. Panalo ko ngayon pero feeling ko kailangan kong bumawi sa susunod. Sa totoo lang para sa akin medyo makalot yung laban nila pero binasi ko na lang sa mas para sa akin mas handa Batang Rebelde para sa akin. And overall na lang binoto ko si Batang Rebelde mas malinis yung performance niya kumpara kay Husky. Si Husky may mga parang magugulat ka na lang biglang tapos na pala yung round. Yun. Yun yung sinasabi natin. Yun nga, maano ka na nga lang talaga. Ayun na pala yung pinaka-end. Ito pang thumbnail to. Yan ito thumbnail ko to si thumbnail inyo, natin number si 1 inyo, yan eh. oo. Para pang Kahit yun na thumbnail lang, yan, no? oo. Ginamit ko, ginamit. So ayun overall Batang Rebelde. Tang ina, no? Number 1 tsaka number 2, no? Mm. Nag-judge, sayang, no? Lakas. Yun, pare, promote mo ba yung business mo? Promote mo yung business mo, pare. Yun, syempre, unang-una mag-shoutout kayo, mag-subscribe kayo sa Boss JJ Podcast Studio, yan. And marami pa tayong mga parating na battle MC ng Flip Top, iba't ibang liga, mga negosyante na interviewin natin doon at magiging guest. Yun, no? Sa podcast, no? Yun, no. Tapos, syempre, yung Laglagan Rap Battle League, JMJ Yun, Builders. subscribe din kayo doon. Yun, sa mga gusto naman magpakontrata ng bahay, renovation, or kahit anong design na gusto nyo, PM lang kayo sa page. Yun. JMJ Builders. JMJ Builders. PM Yan. lang kayo sa page. Yun, maraming salamat. Well, pare. thank you. Maraming salamat. Yun, Solid. hanggang dito na lang to mga pare koy. Hanggang sa muli. Peace out. Yeah!